Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, ang dulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang banwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka maayong nga hapon sa aton nga tanan, sa mga kauturan naton nga naka-tune in na sa 585 AM, kag sa mga nagilantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Adlaw kita subong mga biyan sang Huwebes, Setyembre 25 tuig 2025. We are down sa katapusan nga Huwebes sang bulan sang Setyembre. Mayong hapon sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga jeepney driver, taxi driver, sa aton nga mga traffic aids, at sa ibang paginaton nga mga mamumugon diri sa Western Visayas. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi man sa aton nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal, kag akong inyo alagad, Marian Grace Ereñata. Mga biyan, suspendido ang face-to-face classes diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kag sa masobra 1,200 nga mga buluthuan sa Western Visayas bangod man sa malaing nga tiempo dala sang Bagyo Opong kag sang Southwest Monsoon. Gani no, hindi ka mo magtingala nga ataw hay diri sa aton sa syudad sang Iloilo bangod nga ti suspendido ang klase. Sa aton mga biyan nga pagpangalagad subong nga hapon, ibaloon naton no, kamusta ko naton ang pagpanghanda sa pila ka mga ahensya sang gobyerno lakip man sa mga probinsya diri sa Western Visayas. Sa mangin epekto no sang Bagyo Opong. Yara kita mga biyan, mga lugar diri sa Western Visayas, laging paidalom sa wind signal number 1. Nakip diri no ang Northern Iloilo. Nakip man ang Capiz, Aklan, Northern and Central Antique. Speaking of Antique, no, magkuha kita later on sa live report. Kaupod kay Hope Torrechante, ano no ang pagpanghanda man sang probinsya. Sining bagyo. And sa aton nga mga kauturan dira no, mga kagaplano kung manugtabok tani no sa Bacolod. Mga biyan mi ara kita sa pila ka mga biyahe naging cancel man sang aton nga Coast Guard. Hibaloon naton no diin nga mga
lugar ang apektado sa siniman nga kanselasyon sang biyahe. Pao nato nina ang balita o kung ang report kaupod kay Paul Tarosa. And later on mga abyan, may ara man kita makaupod ang ato nung Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6. Halin sang nagsulod no ang Bagyo Mirasol, Nando, kag subong no Bagyo Opong. Ano ang pagpanghanda or ano no ang mga assistance nga napalabot na sang DSWD6 kag ano ang pagpanghanda man sang aton nga ahensya. Ano ang mapasalig diri no sang aton nga DSWD6, especially sa mga local government unit naton nga nagakinahanglan sang augmentation sang family food packs. Pag may bisita man kita mga abyan later on, makaupod sa aton nga pagpangalagad. Recently naghiwat ang DSWD Sustainable Livelihood Program sang 2025 National Gawad Sulong Awards kung sa diinog gikilala diri ang mga may outstanding no nga projects or livelihood projects sa idalom sang SLP. And for those nga di first time nakabati no ano bala ining Sustainable Livelihood Program, paano mangin beneficiary no or paano maka-avail sa mga services sa idalom sang SLP. Makaupo natin later on ang Regional Program Coordinator sang SLP sa DSWD6, si Ma'am Juliet Best. Gani mga abyan, hindi na natin pagpadugayon. This time, magakuha na kita sa report. Unahon natin mga abyan, no, may pila ka mga biyahe sang sakayang dagat diri sa Iloilo kag Bacolod ang suspendido. Hibaloon natin mga abyan ang detalye sang sininga balita kaupod si Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon. Yan mayong hapon gid kag sa tanan naton nga tagpalamati bangod sining marain nga tiyempo nga dala sang severe tropical storm Opong. Sige na suspend sa Philippine Coast Guard. Iloilo ang pila ka biyahe sa mga vessels no sa Iloilo kag Bacolod. Sige pagwa nga Sea Travel Advisory sa Coast Guard Station Iloilo. Suspendido ang biyahe sa mga sea vessels sa banwa sang Carles, Estancia, Concepcion, Ahoy kag Banate. Samtang ang Montenegro Shipping Lines naman niya, sila yan nag-suspend sa ilang fast scrap operations, Iloilo to Bacolod, vice versa. So, iban nga mga ang fast scrap dira sa Iloilo, Bacolod, padayon sa gihapon ng pagbiyahe nila. Panugyanan man yan, no, ang mga mangingisda, ang mga residente sa baybayon, na ipaiway anay ang pagpalawod samtang malain pa ang tiyempo. Ang mugiting hassle no sa mga mangingisda kadalain ng tiyempo iti sa pagresgo nila ang ano bala ang worry sa pamilya nila sa pagpalawon nila posible nga hindi na sila kabalik bangod sa malain nga tiyempo so mas maayo gid nga ano anay paiway anay wala gid ninog bakal di pwede man ka utang anay sa sardinas o so muna dapat gid nga tandaan sa aton nga mga kauturan labi na mga mangingisda nga mas importante ang kabuhi nila kaysa sa income nila no makuha nila. Iti pila man lang ni kadlaw after sang siguro 2 to 3 days manami naman ang tiyempo. Yes. Paul, ang ining kanselasyon sang aton nga biyahe sa Iloilo kag Bacolod bari until when ini siya ang laumay kitibad-an naton sa mga kultura naton madamo man ang nagatabok no sa Bacolod or vice versa diri sa aton sa Iloilo. Ang sa nabalaan taniyan pag magtawhay na ni magkalma na ni ang sitwasyon gina-lift man na sa mga shipping lines ang suspension pero ang area ang Montenegro sila mismo yung nag-suspend sa ilang fast scrap operations anay. Kung bagabot silingon pwede pag tani ka biyahe galing sila guro decide na lang sila yung mag pahuway anay samtang ati malain ang tiyempo. Iti ang area sang northern portion sang Iloilo specifically ang municipalities sa San Dionisio, Batan, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lamiri, Barotac Viejo, San Rafael, Banate, Anilao, San Enrique, City of Pasig, Bingawan, Calinog, Lambuna, Dueñas ang napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So muna nga dapat mangin alerto, mangin mabinan tayo ng aton nga mga kauturan sa sining
tropical storm Opong. Yes, kagang aton gina make sure diri Paul no sa pag-cancel sang biyahe man para nga sa safety hindi kita luya nga sa tunga-tunga sang lawod no maka-experience siya sang mabalod ang aton man nga mga kauturan. Okay. Amo na yan, no? We hope magsunod ang aton nga mga kauturan, hindi na magpasaway kaya risgo nga madala sang pagpalawod nila nga lain ng tiyempo. Kasi nga hindi na kamo kabalik kasi Yes. amo nang masubugin nga balita yan. Yes, madamong salamat Paul. Yan balita sa Coast Guard Station Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyan, Paul Tarosa sa siniman no, nga pagsuspende sang biyahe no sang pila ka mga sakayang dagat sa Iloilo kag Bacolod bangod man sa severe tropical storm Opong. So sakto ini no nga ambal ni Paul kaina no kinahanglan naton ma-make sure ang safety. Okay lang na kung makahalin ka mo diri no sa Iloilo o kung sa Bacolod, sa Port of Iloilo o kung Bacolod. Pero what will happen sa tunga-tunga? Kasi ang masubo dira, hindi na kamo kabalik. Hindi ka mo makita sa inyong pamilya. Iniyado safety measures, no? Hindi daw, kundi safety measures sang aton no, nga mga sakayang pandagat at sang aton man nga Philippine Coast Guard. Another report mga biyan ang aton nga pagkakuwaon ang pagpanghanda naman sang probinsya sang Antique. Kamusta ho nato no ang mga equipment kag personnel na deploy na bala dira sa province of Antique kay ti sama ng Antique sa mga or pila ka mga lugar or portions no sa Antique ang ginpaidalom sa tropical wind signal number 1. Agon magdulong mga biyan sa sininga balita si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon yan, bago lang gid no, natapos ang press conference kaupod kay PDRRMO Chief Broderick Train sa mga katapo no sang DRRM media sa probinsya sang Antique. And dira sa press conference yan no, naibaluan nga nagapabilin sa blue alert no ang status sang Emergency Operation Center sa probinsya sang Antique bangod sining bagyong Opong kag dira naton ma-notice yan no nga kung madumduman September 21 naka-raise na yang daan sa blue alert ang province of Antique bangod tuya sang bagyong Nando, but this time bagyong Opong naman no ang ginapreparahan sang PDRRMO Antique. So duha ka team yan ang ga-deploy no sang PDRRMO sa Northern Antique nga sa karon no under storm signal number 1. So ang duha ka team niyan 20 people ini in-divide into two teams tagpulo no sa isa ka team padulong ini sa Kulasi kung sa diin nahamtang ang satellite office ng PDRRMO sa Northern and also sa Banwasang Libertad no ang pinakaulihi nga banwa sa probinsya sang Antique. So again, napulo sa Kulasi, napulo man sa Libertad para nga madasig no nga mag-augment sa mga personnel pananglit nga kinanglanon ang reinforcement no sa Northern Antique. So magluwas sa mga personnel, magapadala man ang sa Northern Antique ang PDRRMO sa mga rescue vehicles and also ang mga communication equipment para nga madasig no ang response if ever needed sa Northern Antique. Pero yan iklarohon lang naton yan no kay tigin emphasize niya ni Sir Broderick Train sa press conference kaina nga may personnel sa gihapon nga nagapabilin sa Sur or sa Southern Antique. It's because nga hindi naton pwedeng bayaan lang ang South because nga ang signal number 1 ara sa norte no. So kumbaga holistic sa gihapon ang preparasyon sa PDRRMO Antique. So may mga personnel sa gihapon nga nagabantay sa Sur no. So pahayag ni PDRRMO Chief Broderick Train handa ang opisina sa epekto no sining bagyong Opong kag hindi lang PDRRMO yan no but also other agencies sa idalom sang council o kon ang PDRRMC
nga ginalakipan sang iban pa nga mga departments sang provincial government and also national government agencies. Kinaingyo man subong ang preemptive evacuation, especially sa mga areas no nga makabig landslide prone kag flood prone no sa province of Antique. Actually subong kung kaina gid pamangkot nato si Sir Broderick no sa press con, siling niya as much as possible as early as now no kahit mabalaan man sang mga local officials, especially sa mga kabaranggayan, kung anong mga barangay nga mga flood prone kag landslide prone kag kung mahimo magpadulong sa mga himata nila nga ara sa maayo or sa safe nga kaimtangan or di gani magkadto sa mga evacuation centers para hindi na paghulaton pa yan nga maapektuhan sila, mabaan sila or may erosion nga matabo sa ilang nga area antes sila nga magpadulong sa mga evacuation centers. And may mga positioning man sa mga relief no sa Northern Antique most especially kay naga-coordinate no ang PSWDO sa PDRRMO para sa coordinated nga response para sa mga pumuluyo. So dugang panitrain dapat man nga i-ready nila yan no ang mga pagkaon, ang mga pumuluyo naton dapat prepare sang ilang pagkaon kay ti maulanon kag posible maglawit pa ini until tomorrow yan. Actually, siling ni Sir Broderick, this afternoon, mabatsyagan ng epekto sa bagyong Opong probably sa province of Antique. And until tomorrow, ina yan, nga ginalauman sa PDRRMO. Wala ginaluyag no, sa PDRRMO, but ginahandaan para sa mga pumuluyo. So, dapat preparado man ang aton nga mga Antikenyos. Dapat may pagkaon sila, no? And i-secure ang ilang mga papeles yan no kay in case of emergency. Yes. Mga titulos magbaha no mga titulos ang duta nila, importante ma-secure nila and all other documents nga importante no para nga kung diin man sila magadto, ma-evacuate man sila or hindi, at least na secure na no ang mga papeles ngayon yan. Yes. But as of now, Hopi, wala sang classes, suspendido ang classes naton sa Antique. May mga nag-suspend siling ni Sir Broderick no. Wala lang siya nag-mention sang exact municipalities pero mga 3 lang yan out of the 18 municipalities. Pero kay ginalauman probably tomorrow basi suspend man no sang klase ang iban pang mga kabanwahanan kay buwas ginalauman nga magawaswas man no ang epekto sining bagyong Opong sa probinsya sang Antique. And siling gani ni Sir Broderick nga posible yan nga karon sa gabi ukon sa tomorrow or early morning buwas no September 26 ipasaka na sa red alert ang status ng Emergency Operations Center sa Antique yan. Yes. Madamang salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Hope Torechante no, sa pagdulong sa aton sang balita ang pagpanghanda man sang aton nga probinsya sang Antique sa sinino nga mangin epekto sang Bagyo Opong. It's good to know no nga ti wala ginalauman or wala gina pangamuyo but ginapreparahan. Amo ning importante no, preparado ang aton nga mga probinsya sa mangin epekto sang anuman nga bagyo. This time mga biyan magakuha kita sa pinanaton ka latest nga weather update kaupo ng aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Mayong hapon. Muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw Thursday, September 25, 2025. Base sa ating mga tropical cyclone bulletin number 9, as of 10 a.m. bagay ng aga, ang dinamonitor natin yung si Bagyong Opong ay yara sa may severe tropical storm category ay gina-estimate natin nga may kalayon 335 km Q1 Eastern Samar. Maximum system winds nga 110 km per hour here to standard adjustments nga up to 135 km per hour.
Ang idahulat ay sa west-northwestward at 25 kilometers per hour. And then may kita sa sa wind signal sa may northern portion of Occidental. This includes City of Escalante, Poso, Calatrava, Sagay, Cadiz City, Manakda, City of Victoria, Tiniriquiti, Macalona, Silang City, City of Talisay, and then northern portion of this includes San Antonio, Patad, Balasan, Carlos, Lara, Concepcion, Ahoy, Lineri, Barotas, Viejo, San Rafael, Banati, Anilao, San Enrique, Tito Pasi, Pigawan, Salinog, Lambuna, Dueñas, Tingwe, and then South Province of Capiz, Aklan, and northern portion of Antique. This Libertad, Pandan, Nicolase, Tibiao, Barbasa, Bugasong, Lawaan, Cag, Kaluya. And then, base sa ating natrakan ng outlook, si Bagyong O pass close o magkatalapit sa may northern summer or magalandfall sa may Bicol region by tomorrow morning or early afternoon. And then, mag-labit siya, mag-cross siya sa may southern Luzon throughout Friday. Pag mag-ingay sa ating Philippine area, distance will be on Saturday noon or evening. Because southwest monsoon ang nag-a-affect sa may western section sa coast. So, hindi na ang Aklan, Capiz, nag-experience with cascades. Tugas ang Sibir sa Ompong, and the rest of western Visayas nag-experience sa mag-unang kalangitan. Kami mga laptalakan pag-usan sa nalagay pa nag-o tugas ang monsoon. Yun na magkahalin sa direksyon west to west, na magtulas makasarangan ng pagpalod ng ating kadagatan. And then, forecast temperature natin generally na sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbuklak ko din ng 5:59 p.m. sa pagkatano din 5:44 p.m. sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update sa linggo sa Iloilo Tatlong Station, ako si Lenore. So, that's good. Maraming salamat. Ma'am Lenore, may ara kita no pila ka mga area diri sa aton sa Western Visayas, although nga tikim pa idalom no sa wind signal number 1 pero wala sang pag-ulan. Ano ba na Ma'am Lenore no amang basis naton sa pag-declare no or pagpaidalom sa isa ka lugar sa wind signal? Ang nagpasaka sa wind signal number 1, just to ako kay para akong nagpalapit na ang nakaprepare na kita sa ating dapat preparahan. So, diri ma'am sa... Sige. And then, once na magkapalapit na ang ating dinamonitor nga pag yung posible nga magasaka ang ating tropical wind signal natin. So, posible ma'am ang mga nakapaidalom subong sa signal number 1, posible nga magtaas pag inino ang ilaman kategorya or magsaka into wind signal number 2. Yes, ma'am. Ma'am, diri sa ato sa syudad sang Iloilo, ano ba lang lauman nato no nga weather subong nga hapon o karon sa gabi? Well, based sa ating ang weather advisory number, at sa heavy rainfall outlook due to Opong, ma'am, ang Aklan, Capiz, posible na maka-experience siya ng 50 to 100 mm of accumulated rainfall. And then, Antique, Iloilo, Guimaras, and National, posible maka-experience siya ng 50 to 100 millimeter of accumulated rainfall tugan at mga southwest Luzon. So, ano naman posible nga maka-experience natin na karon sa hapon at sa gabi. So, bali ma'am ang nag-aapekto sa weather naton diri sa Western Visayas because ang habagat kag because man sa Bagyo Opong. Yes, ma'am. Lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo panugyan sa aton ng mga tagpalamati subong nga hapon. Yes, lang sa ating weather update and then we check ang ating pagkakagay bulletin ng dinasya kay now sa every hourly na pagkakagay ng ating pagkakagay bulletin and then magprepara lang sa ating
paghanda lang kita sa bagyo nga para punta ng then halong kag magkaligtas. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Salamat man lang. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa, Iloilo sa pagdulong mas atong sa pinaka-latest nga weather update. So ginalauman naton mga biyan, no, mag-landfall ang bagyo. Bus or sa aga no or sa hapon. Ganino sa mga kauturan naton no nga ti yara no sa mga affected areas gid mention ni Ma'am Kaina no sa wind signal number 1 maghalong gid no although nga ti subong no wala pa nagaulan or mainit pa dira sa inyo area iti mi nagpalabot diri sa aton no sang mensahe sa ila kuno nga lugar mainit pa gagwa pa kuno ang haring adlaw despite nga ti ara sa tropical cyclone wind signal number 1 ang ilang nga lugar. So pahayag no ni Ma'am Lenore ini mga beno ang pagpasaka no sa signal number 1 o kung sa wind signal no sa isa ka lugar. Inalantaw abi diri no ang dalaga no sa bagyo o ng iyang maagyan na posible makaapekto sa sininga mga lugar. So mas maayo hambal ni Ma'am Lenore no nga mahandaan na preparahan sang aton man nga mga local government unit. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:27 sa hapon. Mga biyan sa aton galing pagbalik no, istoryahan naton ang kahandaan man sa DSWD6 sa posible no nga epekto sang bagyo Opong nga ready diri nga maghatag sang augmentation ng aton nga DSWD6 sa mga maapektuhan nga LGU kag hibaluon nato no ang pinabala naka-standby nga relief resources sa DSWD6 kag pila na ang nahatag for those affected naman no nga mga pamilya halimpas ang bagyo Mirasol tubtob Nando. Pabati ko later sa inyo mga ben ang akong nga interview with Sir Angelo Miranda, ang aton nga information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6. Pero mga ben sa aton man nga pagbalik makaupo din nato ng aton nga bisita gikan sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD6. Recently no naghiwat sang 2025 National Gawad Sulong Awards ang aton nga ahensya hibaluon nato no sa sino ang ginpadunggan kag ano bala no ang mga programa kung sa diino pwede ma-avail naton nga mga pumuluyo sa idalom sang SLP. Makaupod naton mga biyan sa aton nga pagbalik ang Regional Program Coordinator sang SLP sang DSWD6 si Ma'am Juliet Besa. Mga biyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw.
But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, quick or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:31 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga biyan, no, naghiwat sang National Gawad Sunong Awards ang aton nga DSWD Sustainable Livelihood Program kung sa diinog yung padunggan ang pila sa mga notable nga mga projects no and individuals sa inaluman sang aton nga programa. Gani mga biyan subong nga hapon, hibaloon natin ano pala ining SLP or Sustainable Livelihood Program kag paano mangina benepisyaryo sang mga track sang DSWD SLP. Mga biyan yari sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita subong nga hapon, si Ma'am Juliet Basa, aton nga Regional Program Coordinator sa SLP sang DSWD6. Ma'am Juliet, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, Ma'am Miriam. It's nice to be back again, Ma'am. Yes. Salamat gid sa kahigayon na naman no, nga makapalabot kita sang tinutuyo sang programa diri sa Balita Sosyal sa Radyo Pilipinas. Yes, thank you so much Ma'am Juliet for saying yes. Na nakaupo naton mga biyan si Ma'am Juliet last time no sa aton nga program babayi ka no para man nga para nga magpakibayan sa iya man nga istorya no bilang katapos ang aton mga DSWD at the same time sa SLP, but for the benefit of those no nga ti wala nakapamati sa aton nga programa and until now no curious ano bala ang Sustainable Livelihood Program, ari pamatian naton ang explanation ni Ma'am Juliet. Sige Ma'am Juliet, ano bala no pwede mo bala mapakilala sa liwat sa amo ng SLP no was ano bala about sa sini nga programa kag sanay sino ang aton nga pwede nga mangin benepisyaryo? Maayong hapon sa liwat, Ma'am Miriam, no? Sa aton nga mga tagpalamati sa subong nga hapon, maayong hapon gid. Luyag naton ipahibalo sa tanan ang Sustainable Livelihood Program. Isa sa core social protection programs ng Department of Social Welfare and Development nga gina-implementar naton diri sa rehiyon sa ACE. So, ang Sustainable Livelihood Program, gina-consider natin nga lead livelihood capability building program no sang DSWD nga ang tinutuyo is mapasanyog no ang socio-economic status ng aton nga mga program participants o benepisyaryo sa masami naton tawgo no. So, ang aton nga mga benepisyaryo or ginaserbisyohan sa programa ginatawag naton nga program participants tungod nga gina-considerar naton sila no nga partner naton sa pag-implementar sa mga nagkalain-lain nga proyekto nga implement naton sa tag-sa komunidad. So, ang tinutuyo gid no sang SLP is makabulig man sa pag-reduce ang poverty sa aton nga mga pumuluyo sa tag-sa komunidad kag of course gina-equip naton sila no sang necessary skills and of course gina-capacitate naton sila as na-mention naton no nga ang SLP hindi lamang tungod hindi lamang nahanungod sa paghatag sang livelihood assistance, but of course, it is a capability building program. So, naga-undergo sang proseso ang aton nga mga program participants and sa SLP naga-implementar kita no sang duha ka track nga ang ginatawag naton yung micro-enterprise development track or kung nagahatag kita sang assistance aton mga program participants kung sila luyag magpatukod or mag-umpisa sa negosyo or kinahanglan nila sa dugang kapital sa ilang mga existing business. And of course, ang isa naton ka track is ang employment facilitation or ang EF track. Kung sa diin naman niya, nagabuli kita sa mga job seekers natin, no? Ginalink natin sila to employment opportunities. And nag-provide kita sang job readiness training and strengthening partnerships ng aton nga mga industries.
So basically, amo na siya no ang kaundan sa Sustainable Livelihood Program. Yes. So ini ma'am no ang program naton hindi lang for those with existing livelihood but even no those nga magaumpisa pa lang, and even makita naton ma'am no kada job fair I think ang ating nga DSWD isa man sa mga nagaupod no kag nagahatag assistance sa mga hard on the spot naton. Yes, that is correct, Ma'am Miriam, no? Lately, ang ginpatigayon nato nga job fair, no? In partnership with the Porpis or Pantawid Pamilyang Yes. Filipino Program, and the recent nga ginconduct naton sa Iloilo Provincial Capital, Yes. in partnership siya with the PESO naman siya. So, ang mga na-hire on the spot, sa na-mention mo, Ma'am Miriam, no? Gina-assist naton sila nga ma-providean sa Employment Assistance Fund nga sarang magamit nila no sa pag-process ang ilang mga pre-employment employment requirements no kapareho sa NBI clearance, Yes. medical certificate, kag iban pa nila nga kinahanglan nun provided nga may guaranteed employment sila halin sa employers. Yes. Ma'am, curious na ako, for example, Bino, nag-apply ang isa ka job seeker sa ilang LGU, dira labi sa opisina sang ilaman nga PESO. So, once hard ini sila, ma'am, pwede sila makakagto sa DSWD SLP naton to get sa sini nga Employment Assistance Fund. Pwede gid kada municipio or LGU, Ma'am Miriam, no, may ara kita na-assign ng mga Field Project Development Officers or ginatawag naton nga implementing PDOs o monitoring PDOs naton nga pwede nila mapalapitan or makig-angot sila sa opisina sang Municipal Social Welfare and Development Office. Provided, as mentioned kaina, no, nga may ara sila nga guaranteed employment halin Yes. sa employer naton. And ina siya gina-undergo naton sa assessment no ang aton nga mga beneficiary. Kung ikaw miyembro sang 4-piece household, automatic no pwede ka get eligible ka get for the Employment Assistance Fund, and kung may available kita nga pundo, gina-facilitate agad tinguhaan nga mahatagan sila sang assistance. Agud mabuligan man sila sa pang-empleyo nila. Yes. Ma'am, halin sa pag-umpisa naton sang SLP, no, I don't know if you have the data, subong, no, pila na bala ang aton nga mga beneficiary or mga program participants nga naka-benefit sa SLP naton nga mga services? Available nga data natin, ma'am, no, is of as of September 23, 2025, sa subong nga year, no, may ara na kita nahatagan nga around 17,800 nga program participants sa bilog nga Region 6, including na diri ang Negros Occidental because ang ilang nga pundo, as we know, ari pa diri sa Region 6 man sa gihapon. Yes. And anong kalabanan, ma'am, no, nga track or service ang ilaman nga na-avail ang aton nga 17,800? Majority, ma'am, no, sa aton nga nahatagad sang assistance is ara gid siya sa micro enterprise development track naton. Actually, based on our data, it comprised 99% no sa aton nga mga served participants. While sa EF track di ang nabilin nga 1% amo na siya no, kay depende actually man sa ma-identifying projects ang aton community. Sa MD track actually may na-serve kita nga 17,847 no, while sa EF track amo ni siya ang mga na-hire on the spot naton sa ginpatigayon naton nga mga job fairs. So medyo gamay gawa no ang percentage sang aton nga employment facilitation because nagadepende siya sa nag-seek man sang assistance sa aton nga office sa mga na-hire on the spot naton through our job fairs. Yes. So kalabanan gid, Ma'am Miriam, more on focus siya sa micro enterprise development track. Ma'am, last time no nakalibot, makita na nakaupod kita libot no diri sa province of Iloilo no sa mga paglantaw man naton sa mga existing naton nga mga sustainable livelihood program associations. Makita naton may ara sa mga commodity stores and madamo pang mga water refilling stations. So ano ang or pila kabilog as of now, ma'am, no ang existing naton nga SLPA, and anong kalabanan sa ilaya nga mga negosyo? Sa aton nga recent data, Ma'am Miriam, no, for this year 2025, we have organized already 600 plus nga sustainable livelihood program associations, or I can mention nimo nga SLPAs. Kalabanan diri almost 70% no are into wholesale and retail trade, so mga merchandising store no, vegetable and fruit vending. So amo na siya kalabanan ang ilang nga mga na-identify nga negosyo.
15% man sang aton nga na-serve ng mga participant naga-engage sa livestock production and vegetable production, meaning sila gid yan no ang naga-produce mismo sang mga products nini. And of course, 3% sang total naton nga na-serve involved sa other service activities like ang mga laundry shops no nga aton nga na-establish, mga car wash services, and may ara man nga mga coffee shops, snack house, refreshment services, may bakery, may ara nga more on household nga mga gamit no, like ga-produce sila bisang mga pillow or pot holder, seafoods processing. May ara man kita Ma'am Miriam nga mini gasoline stations, e-bikes, water refilling stations, internet cafe, and Wi-Fi services, and may ara nga wellness and spa services. Wow. So majority gid are more on wholesale and retail trade. Yes. Ma'am, pila bala ang maximum nga mabaton sa aton nga SLPA, or pwede ini sila kabaton twice a year or kadua ka beses, or dapat one time lang ini nga grant sa ila? Sige. So, para na lang siguro maklaruhan man no ang aton tagbalamati. Kay because sa this year, 2025, nag-umpisa kita sa implementasyon sa Sustainable Livelihood Program gamit ang aton nga guidelines no under MC07 series of 2023. So under sa sini nga guidelines, ang aton nga maximum nga pwede mahatag ligad, especially sa mga narilisan na naton, is kung miyembro ikaw sang asosasyon, ang computation naton is at 20,000 per participant. So minimum of 5, maximum of 30 members sa isa ka SLPA. So kung mag 30 ikaw times 30 members times 20,000 no. So that's around how much? 600,000 per association kung maximum of 30 members ka mo. Pero sa subong, sa bag-o naton nga guidelines, kaya nag-transition na kita no, from MC07 series of 2023 to MC03 series of 2025. Ang ato na nga bag-o nga cost parameter is kung sa asosasyon, ang membership naton dapat minimum of 15, maximum of 30 members, and ang cost parameter naton or ang computation per pax no is 30,000 per member. So medyo nagdako na siya ma'am, considering nga gin-enhance man ang guidelines to adapt man sang inflation no sa aton nga ekonomiya man nga katabo subong, so para maka catch up man sila sa mga presyo sang balaklon. So isa ina sa enhancement nga ginobra sa aton bag-o nga guidelines, which is the MC03 series of 2025. Yes. So sa isa ka asosasyon, kung maximum of 30 members sila times 30,000, we can provide to a maximum of 900,000. Pero again, Ma'am Miriam, depende ina siya no sa need sang project nga ma-identify sang aton community. So possible nga hindi man nila ma-maximize ang 900,000 for the specific project na na-identify nila, because again, depende sa needs ng project naton. Yes. Ma'am, ang isa ka SLP association, kinahanglan accredited ini sila before nga ma-consider nga mga SLP association? Oo. Parts ng aton nga proseso, Miriam no, is gina-accredit naton ang aton nga mga Sustainable Livelihood Program Associations as Beneficiary Civil Society Organization or CSO para nga eligible sila nga makabaton sang government funds no. For example, halin sa DSWD. So naga-undergo gid sila sang accreditation to prove na legitimate organization sila kag eligible sila nga magbaton sang pundo halin sa DSWD. Yes. Ma'am, ang ining bag-o nga guidelines nato nga 30,000 pesos, subong nga year lang ini siya gin-implement? Actually, ma'am, nag-effective lang ang aton nga bag-o nga guidelines, ang MC3 series of 2025 sa sining August 27 lang din. Sa sining nga tuig. So naga-transition ta kita sa bag-o naton nga guidelines naman no.
Pero again, kung ang SLPA naka-identify sa project nga mas nubo sa cost requirement mo, for example 900,000 ang maximum. So kung pila lang ang ma-identify nila based sa ilang project proposal, amo na siya ang gina-provide naton sa aton nga mga Sustainable Livelihood Program Associations. So one time lang ini siya, ma'am, like for next year, abi madugang sila pondo, pwede ina or allowed? Okay. Actually, ang maayong enhancement no nga nabutang sa aton nga bag-o nga guidelines is that previously abi hindi kita pwede ka-serve na sang mga na-serve naton before. So meaning sa daan nga guidelines, one-time provision lang gid siya. Wow. Ang capital assistance na provide ni SLP. Pero subong pwede na kita maka-serve liwat after 5 years, no? Halimbawa nga na ka-avail sila, tapos after 5 years mabalik sila sa program para maka-avail, pwede sila gyapon naton provide ang liwat provided nga ang rason sang pagpangayo nila is because of factors beyond sang control nila, no, sang asosasyon. So halimbawa may natabo nga incident nga hindi nila ginapangayo nga nakaapekto sa operations ang ilang nga project. So, possible nga pwede pa sila naton mahatagan liwat. And ang maayo, Ma'am Miriam, no, nga enhancement pagit sa program is may ara na siya naka-integrate nga incentive mechanism sa aton nga mga na-providean, for example, nga mga SLPAs. So, sa subong, sa bagong aton nga guidelines, so may ara kita nga 5 phases of implementation. So, ginatawag na siya naton nga sustainability plans ang SLP, which may ara na siya phase 1, punla, phase 2, usbong, phase 3, sibol, yabong, and pag-ani. So, during the sibol phase naton, dira naton gina-assess ang aton nga mga previously served nga mga SLP associations, kag gina-subject na sila, no, sa different criteria, kag kung maayo ang performance ang aton nga mga asosasyon, pwede naton sila ma-providean sang incentive grant amounting to 300,000 pesos provided nga ma-meet nila ang criteria sang aton nga programa, no. So ginalantaw naton ang performance ng organization, ang pag-manage nila kag pagpalakat sang ilang nga proyekto. So amo ina siya, no, ang ginalantaw ta kag gina-assess agud di ma-qualify sila sa ginatawag naton nga product development and advancement grant, or amo na siyang incentive grant nga gina-provide naton or i-provide naton sa aton nga mga Sustainable Livelihood Program associations determined to be eligible to avail sang PDAG or PDAG naton nga ginatawag. Yes. Antes sa tamang istoryahan, no, ang inipaghiwat natin sa Gawad Sulong. One last question, ma'am, no, sa SLP naton. Like for example, mangayo sila liwat bisang assistance after 5 years, kinahanglan same ini nga livelihood ang ila nga pagpatukuron or pwede another naman nga set? Depende, ma'am, actually sa need sang participant. Depende siya sa magiging assessment sang aton nga PDO. Kaya may akong cases nga like mangayo siya sang liwat, no, sang assistance sa SLP, pero gusto niya lang tani i-enhance pagid kay nakita niya nga kulang gid, no, ang capitalization nga nahatag or may natabo nga incident beyond the control nga contribute sa paghina sa negosyo. So once ma-assess ang PDO nga okay siya, no, providean liwat sang assistance, then pwede tagid siya i-cater liwat ang aton nga program participant. Yes. Ma'am, let's go sa ginhiwat nato, no, nga Gawad Sulong. Ano ba lang about sa Gawad Sulong, no, kag sanday sin-o diri, no, ang aton nga mga outstanding awardees nga ginapadunggan? Yes, for the recently concluded Gawad Sulong, Ma'am Miriam, no, gusto naton ipahibalo sa aton tagpalamati, no, sa subong hapon nga ang Gawad Sulong actually is annual recognition ni siya, no, sang Sustainable Livelihood Program sa pungsod Pilipinas. So kabilugan na siya. It's a national activity nga ginahatagan sang pasidungog or pagpanginbulahan ang aton nga mga staff sa SLP, mga outstanding staff sa SLP, kaupod ang aton mga program partners sa pag-implement sang programa, kag of course ang aton nga mga program participants o beneficiaries sa programa.
sa tungkol sa ilang exemplary contributions no sa pag-implementa sa Sustainable Livelihood Program sa region. So, for this year 2025, this is the second time nga ginhiwat ining Gawad Sulong no. Kay actually second year niya pa lang nga ginhiwat siya, and this is the first time nga held ang activity outside Metro Manila, and it so happened na napilian no ang Region 6 to host the national activity. Kag ginakalipay tagid ina no nga nakabisita sila diri sa Iloilo City to the City of Love, and of course sa Iloilo Province. So amo ina siya ma'am ang Gawad Sulong awards na gindihon no sang aton nga central office pagi sa Sustainable Livelihood Program National Program Management Office. Yes. So kita diri ma'am sa Western Visayas, may ara kita bala mga outstanding no nga mga awardees nga gipadunggan during this national awarding ceremony. Yes, Ma'am Miriam. So wala gid ka pa ulihi ang Region 6 no basta sa Awards. Competition sa nga field no. Actually for Region 6 may ara kita 11 ka awards nga nabaton. Damo kita sang ginhapot man nga awards no. Sa different categories. So for the best micro enterprise development nga zero hunger category no, we were hailed as the champion for the said category kung sa diin ang Tobosa Farmers Association from Himamaylan City, Negros Occidental, since part pa man siya no ang accomplishments ng Region 6 before, so sila ang declare as the champion for the said category. Subong man kipasidunggan nato ng aton nga mga best program partners no. So may ara kita nga LGU category, pasidunggan ang local government unit of Tangalan Aklan no as the best program partner sa LGU nga category. May ara man kita nga category for the academe, wherein pasidunggan naton ang West Visayas State University Haniway Campus diri sa Iloilo. And of course, sa private sector category, gin pasidunggan man no sang central office ang Taytay sa Kauswagan Incorporated as our very supportive partner no sa pag-implement sang SLP diri sa Region 6. Yun. Subong man Ma'am Miriam no, aside sa aton program partners, gin pasidunggan gid ang aton nga mga staff sa SLP, ang aton mga maupod nga staff nga nagatrabaho no. If only to ensure nga ang serbisyo kag programa sang SLP mapalabot naton sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. So sa best provincial coordinator nga category, gin-declare nga first runner-up no si Mr. Anthony Laruan, ang provincial coordinator sang Iloilo Province. And sa best administrative staff category, we also have Angel Gray Santander no sang SLP Regional Program Management Office, declared as first runner-up sa among category. Yes. Ma'am, ang ininong paghakot award man sa Western Visayas, no, ano ang buot silingon sinino for SLP, for Sustainable Livelihood Program nato nga implementation? So, ang ini nga mga awards no nagapakita no sang excellent performance nga ginahatag sang aton nga mga program staff, hindi lamang tungod nga sila hire man sang DSWD agod pagtrabaho, but of course para mapalabot gid kag mabuligan ang tagsa-tagsa naton ka komunidad, ginagakinahanglan sang intervention para sa ilang palangabuhian. So ang passion nila, ang commitment kag dedication sa credible public service, ara gid no kag nalipay gid kami nga ang central office naghimo sang amo ning sistema sang recognition man sang aton nga mga program staff nga nagaserbe man sang motivation nila agud sa pagpadayon man sang pagserbisyo sa aton tagsa-tagsa ka mga pumuluyo. Yes, Mama Juliet, bilang regional program coordinator nato no, looking forward no ano ang aton nga mga future plans pagid no dira or directions or innovations sa aton nga SLP Region 6. Ma'am Miriam, before ko ko sabton, basi magsunggod ang iba ni wala ko sila nalawag, no? Sige, ma'am. Sa ginawardan. Sige, ma'am. Padayon. Tapuson ko na lang. Sige, ma'am. For the second runners-up, no, ginpasinunggan man sa aton Gawad Sulong 2025, si Sir Asher Bintigan sang Haniway, Iloilo,
As the Best Implementing Project Development Officer, si Miss Arlene Jane Waclin sa province of Aklan as Best Monitoring Project Development Officer, and si Miss Antoinette Joy Hope Laison as Best Provincial Monitoring and Evaluation Officer sa province of Capiz. And may ara man kita no nga gin-awardan nga mga feature stories nga ginsulat ang aton mga staff, which awardan as champion si Miss Janeline Verdeflor sa duha niya ka feature stories nga ginsulat. Second place si Miss Terry Sichon sa province of Antique, and third place si Miss Jolaine Ann Llanes no sang Negros Occidental. Yun. So, congratulations for those no nga ginapadunggan no during this national awarding no. Imagine hindi lang diri sa aton sa local no, but nationally ginkilala ini sila nung aton nga mga awardees man. Sige ma'am, going back sa akong question no, ano ang looking forward no, ano ang mga innovations, ano no ang directions sang aton nga SLP sa mga masunod paging nga binulan kag Tinuoy. Sige. So in terms of direction no sang SLP sa mga nabilin binulan no, actually September na kita no, facing towards the last quarter na kita of the year. For remaining hilikoton sang programa no, magapreparar na kita sa aton nga next year nga implementation, wherein mapatigayon na kita sa mga social preparation activities sa aton nga mga priority for peace beneficiaries nga inug-serve next year. So pagahiwaton naton ina from month of October to December sang sini nga tuig agud pag-umpisa sang tuig next year, preparation na lang pag-submission sang project proposals agud ma-fast track nato ang implementation sang aton nga programa. So in terms of remarkable siguro nga innovation ni SLP ma'am, or sa nahimo nato no sa subong nga tuig, luyag naton gid nga ipabugal no ang aton nga mga SLPAs nga na-link naton sila sa market, wherein naka-generate kita sa more than 22 million worth of sales. Ini siya pinaagi sa pag-conduct naton sa mga product bazaar and exhibits no. Isa na dira ang pag-join sa aton mga SLPA sa mga festivals sa kada province. So for example, the Dinagyang Festival no, nag-join gina sila sa exhibit. And of course, ang aton nga mga SLPAs nag-serve as merchant retailers sa aton nga walang gutom program. And sa supplementary feeding program as ang BSWD. So may ara ang LGU ang naga-procure. So nalipay gid kami ka nagapasalamat sa aton mga LGU partners do nga gina-patronize gid nila ang aton mga SLPAs as suppliers ng supplementary feeding program kung sa diin sila ang naga-procure. And of course, ang aton nga mga SLPAs tingwaan tagid no, gina-encourage na ma-register sila sa different registering bodies of the government like the Bureau of Internal Revenue, the Department of Labor and Employment, Securities and Exchange Commission, and even sa aton nga Department of Trade and Industry no. So amo ina siya Ma'am Bing and of Ma'am Miriam, and of course ang City of Pasig no, ginapasalamatan tagid sa pag-adapt no kag pag-institutionalize sang local nga sustainable livelihood program. So gin-adapt nila sa ilang local government unit. And ang Municipality of Badyangan diri sa Iloilo no, dako gid ang nabulig sa aton nga SLPA kung sa diin nakakuha sila sang 1 million plus nga contract sa supplementary feeding program naton. So sila ang nag-supply no sa Municipality of Badyangan. And of course, Ma'am Miriam, part man sang amon advocacy, aside from linking our SLPA sa market, is mahatagan siya sang isa ka venue no kung sa diin ma-showcase naton ang products sa Region 6, and it's part of our plan to launch our SLP nga showroom no dira sa regional office agud promote naton ang aton nga nagkalain-lain nga produkto sang aton mga sustainable livelihood program nga participants sa different provinces of Region 6. Ma'am, ang 22 million pesos naton for this year lang ini siya ma'am nga yes ma'am, sales. Dako ni siya. Wala pa na dala ang 100 plus thousand nga na-generate naton nga sales. Last week kay ang Gawad Sulong Awards ma'am, actually may kaupod na siya nga
Aluncina, Yes. Products Bazaar and Convention. And nag-showcase no ang 18 regions ang ilang nga product. Yes. May product bazaar na set up sa Capitol grounds. And we were able to sa region 6 no 100 plus thousand ang na-generate natin nga sales sa aton nga products bazaar, and sa services no nga gin-offer because may set up kita nga massage and manicure pedicure services dito sa Capitol, and of course food kiosk. Yun. Looking forward, Ma'am Juliet, no, sa mga madinalagon pagid nga paghiwat no sa bazaars kung sa diin no maga-participate ang aton man nga mga SLP associations diri sa Western Visayas. With this, Ma'am Juliet, madamo gid nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amo sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hopefully, hindi ining last time nga makaupod ka namon sa liwat diri sa programa Balita Sosyal. Madamo nga salamat, Ma'am Juliet, ug maayong hapon sa imo. Madabang salamat na Miriam, and mayong hapon liwat sa tanan. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And there you have it, mga biyasi. Ma'am Juliet Besa, ang aton ng Regional Program Coordinator sa Sustainable Livelihood Programs ang DSWD6. So grabe no, 22 million pesos no worth ang sales no sa aton nga mga SLPA for this year lang ina. Wala pa hambal ni ma'am no na include ang last week no. Ngayon sina nato ko sa diin nagpasundagan man sang ilang produkto ang aton nga mga SLPA. So congratulations sa tanan nga mga gimpadunggan. Kabay pa no nga ti madamo pagit sa mga kauturan naton ang mag-avail no sa mga services sa ilalom sang SLP sa aton nga micro enterprise track, and at the same time sa aton man nga employment track. So kung need ninyo assistance mga abyan no sa pag-umpisa sang inyo nga obra, ang aton nga DSWD SLP ready kid nga maghatag assistance. Oras sa Radyo Pilipinas, 2:02 sa hapon. Mga abyan, wala na kita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyo nga pag-upod subong nga hapon. And thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipangag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Sa liwat, thank you man kay Ma'am Juliet Besa, kag sa aton nga mga reporters, Hope Torrechante and Paul Tarosa. Mga biyan, ako na lang kit si Marian Grace Aranyata, kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo